Hello guys! Nakita-kita ulit tayo. My name is Saiko Senable and today I wanted to share with you isa sa mga topics na din-discuss namin kagabi. May masterminding session kami last night ng mga team members namin and also it was an awesome night. Grabe, ang daming natutunan, ang daming nagkaroon ng interest sa pagbablog. Kaya ngayon yung topic ko is yung kahalagahan ng vlog. Bakit ba mahalaga ang vlog? Bakit kailangan mo mag-vlog? Well guys, I wanted to tell you na mahalaga ang vlog kung gusto mong magkaroon ng value sa mata ng mga prospect mo, kung gusto mong i-brand yourself mo as a leader, as a coach, okay, as a person na tumutulong sa mga prospects mo, okay, if you wanted to give value sa products na ino-offer mo, kung nasa network marketing industry ka, kung gusto mong magbigay ng valuable information sa mga bagay-bagay. Okay? Example, may mga food vloggers ngayon, may mga gadget vloggers, kung napapansin nyo sa internet, may mga travel vloggers, mga ganon. Binablog nila ang passion nila. Sa mga sa mga travelers, nagpo-vlog sila about sa mga places na napuntahan nila, sa mga mahilig kumain, nagpo-vlog sila about foods, sa mga mahilig magluto, nagpo-vlog sila about mga recipes. Kung napapansin niyo yun, i-search nyo sa Google, maraming mga ganun klaseng vlog. So, yung pagpa-vlog, importante siya kung gusto mo i-brand ang self mo, kung gusto mo magkaroon ng value sa mata ng mga prospects mo. Okay? Kung ikaw yung tao na gusto mong i-dominate ang niche mo, kailangan mo ng vlog. So, ang question ngayon, paano ka makagawa na isang vlog? So ngayon, may 5 elements na pwede mong tandaan kung paano gumawa ng vlog. Ito yung outline. Okay? So, these are the things that you need to remember if you wanted to create your own vlog. First, kailangan mong tandaan ang purpose kung bakit ka mag-vlog. Okay? Kailangan clear ka sa purpose mo. Dapat alam mo talaga ano yung gagawin mong topic. Alright? So, pangalawa is know your target audience. So, kailangan mong alamin kung sino yung gusto mong pakitaan ng mga post mo. Example, kung yung product mo is about health products, imagine mo muna yung tao na pwedeng bumasa ng blog post mo. Okay? Kung yung taong yun may diabetes or may sakit sa katawan or yung mga taong gusto magpa-sexy, magpaganda, gumawa ka ng vlog about it. So, while gumagawa ka ng vlog, sila yung isipin mo para mas mag-focus ka kung ano yung mga needs nila. Okay? So, pangatlo is you have to consistently read articles related about the niche or related about your topic. Ang reason dyan, guys, is because hindi ka makapag-give kung wala kang tinitake, di ba? So, kailangan mo mag-consume para may mabigay ka sa mga readers mo, para may bigay kang value sa mga audience mo. Example ako, internet marketing, home-based, and personality development. I consistently read related posts or related content, mga 30 minutes to 1 hour per day. And after nun, ginagawan ko siya ng nilalagay ko, sinusulat ko mga natutunan ko, and after nun, pinupost ko siya sa blog ko. So, yung pagpo-post, yung pang-apat. So, after mo magbasa, makinig ng audiobook, okay, mag-watch ng videos related sa niche mo, gumawa ka agad ng post. Kasi sabi nga, you have to become an active learner. So, meaning, every time na may na-learn ka, ituro mo agad. Kasi once na ituro mo yung mga natutunan mo, mas mabilis mong maintindihan. Alright? So, yung pang-5 is i-share mo yung vlog mo. Kasi, especially sa mga kaka-umpisa pa lang, gusto nila ng mga visitors, gusto lang ipakita yung mga ginawa nila. So, yung pinakaunang pwede mong gawin is i-share mo sa Facebook mo or i-share mo sa friends mo. Okay? I-copy-paste mo lang yung link ng blog site mo para ma-automatic na ma-post sa Facebook mo. Lagyan mo lang ng caption, tapos lagyan mo lang ng link ulit ng blog mo na pwede nang i-click para ma-direct sila dun sa mismong post mo. So, yun guys, yun yung mga elements na
kailangan mong tandaan kung gusto mong mag-vlog. Tapos kung tatanungin mo ako, Ma'am Sai, ano yung mga pwedeng gamitin kong website para pang vlog? So may dalawang klase, free and paid. So free, pwede kang mag-search. Yung nasubukan ko dati is blogspot.com. Tapos kung gusto mo ng paid, may wordpress.org. Okay? So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa simpleng video na to, and I would appreciate if you comment below, click on like, and share the video. So I hope to see you on my next videos, and kung interested ka na mag-join sa training namin online, every Monday open to all entrepreneurs and aspiring entrepreneurs, pwede kang mag-register for free. May link ako nilagay sa baba or sa taas na makikita mo, okay? So bye for now.